Pag-usapan pa natin ang mga plano sa EDSA kasama si Mobile Journal, Evan Tarinque. Una muna, Evan, di ba dati nang may motorcycle lane dyan sa kahabaan ng EDSA? Ano bang nangyari doon? Actually, Pops J, no, meron talagang motorcycle lane sa EDSA. Oo. Pagkakaalala ko is private motorcycle lane, tapos bus. Nasa gitna nga yan. Nasa gitna siya. Oo. No, pero pag daan ng panahon, no, Pops J, parang hindi na nga naipatupad ng maayos, no, dahil yung iba hindi na nasusunod, no, pinapasok pa rin ng mga sasakyan, no. Sa Commonwealth, Pops J, meron ding motorcycle lane Oo. na ganoon din yung senaryo, no? May sarili pero may mga sasakyan kasi pumapasok pa rin sa mga linyang ito, Pops J. Okay, Ivan, kapag natupad ang hiling ng motorcycle groups na payagan sila sa bike lane, paano ang mangyayari sa mga siklista? Pops J, ayon doon sa nakausap nating mobility group, no, parang kasing madalas daw na nangyari ay nabubuli daw itong mga siklista na gumagamit ng bike lanes ng mga motor na dumadaan dito. So mas yun yung kinakatakot nila kasi dahil nga daw, Pops J, magkaiba naman yung power ng paa ng tao lang saka doon dito nga sa may mga machine na ito, no. So yun yung parang main talagang pina-priority sila is safety nung siklista, no. Paano daw kung pero kasi, Papsi, isa rin kung titingnan natin yung isang linya ng daanan, pwedeng mahati sa dalawa, pero magkatabi yung bike lane saka yung motorcycle lane. May problema, bakit hindi natin magawa, no, Papsi? Okay, Ivan, may nakausap ka bang siklistang dumadaan talaga sa EDSA bike lane? Anong reaksyon nila sa kahilingang ito ng motorcycle groups? Papsi, yun talaga, no, safety kasi yung una talagang iniisip nila, no, kasi madalas nga daw kasi parang yun nga, medyo mabagal, magkaiba ng speed, no. Isa kasi yun sa factor talaga nung paggamit nila ng motorcycle lane, medyo magkaiba sila ng speed, mas mabagal daw sila. So minsan mas nape-pressure sila dahil yung mga nasa likod nagkukumpulan na. So yun yung, Paps, yun yung isa sa iniisip nila, nape-pressure sila. At yun nga, Paps, yung safety kasi talaga nila, especially ito, mano-mano kasi yung kanila pagbibisikleta, Paps. Ivan, magkano ba ang multa ngayon kapag nahuling dumadaan ka sa bike lane? Kung halimbawa, motor ang gamit mo. Paps J, since August ng 2023, I believe, no, nasa 1,000 pesos yung multa dito nga sa pagdaan sa bike lane, no, mabigat. Actually, no, Paps J, 1,000 pesos. 1,000, hindi pa ba itinataas yan? Nasa 1,000 pa rin? As far as I know, Paps J, no, nasa 1,000 pesos pa rin eh. Kasi kasama dito yung disregarding yung traffic signs. No? Kasi nga may mga signs naman yan doon sa may mga parte ng bike lanes na bawal nga yung motorsiklo dito, Paps J. Ito naman, Ivan, doon naman sa planong rehabilitasyon sa EDSA, kailan yan planong simulan at tapusin? Paps J, by the end of March nga, actually dapat magsisimula na yung isang portion na ito sa bandang northbound. Northbound, no? Yun nga, 15 segments kasi ito. No, Paps J, so medyo mahaba-haba, pero yun nga, according nga doon sa mga nakausap nating transport expert, talagang kailangan ng i-rehab itong EDSA dahil nga gamit na at medyo yung ibang daan dito talagang hindi na or lubak-lubak na, Paps. Ngayon pa lamang grabe na ang traffic no sa magkabilang lane ng EDSA. Lalong-lalo na kung mapasimulan itong mga repairs na ito. Kung matutuloy yung EDSA rehab, anong hiling ng mga nakausap mong motorista naman? Usually, Paps, ang iniisip is alternate routes no, dahil hindi mas okay nang maghanap ng alternate routes. But yun nga, i-check nila kung yung plano ba or mas matatamaan ba talaga sila kasi kailangan una nila planuhin yung ruta nung kanilang trabaho or kung saan man sila pupunta para nga hindi sila ma-stuck dito nga sa matinding traffic, no, kasi expected na yan, Pops J, no. Masikip na ngayon EDSA, masisikip pa yan dahil nga doon sa rehabilitation na mangyayari, Pops J. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarinque.